Manigong araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga salita na nagsasaad kung gaano karami o gaano kaunti ang mga bagay-bagay. 4 na pangunahing salita ang ating susuriin ngayon. Sangkaterba, sangkatutak, sandamakmak, at sandamukal. Bilang dagdag kaalaman, magsusuri din tayo ng ilang salita na nakauri ng mga salitang ito sa bandang dulo ng ating pagtalakay ngayon. Ang nabanggit ko na 4 na salita ay ginagamit pa rin natin naman magpahanggang ngayon. Subalit napansin ko lamang na marami ang gumagamit nito na parang pinagpapalit-palit lamang nila. Parang halimbawa may gusto silang sabihin na marami, pipili na lang sila sa 4 na iyon. Pero sa totoo lamang po, ang mga ito ay hindi maaaring pagpapalit-palitin na lamang sapagkat meron po silang mga kahulugan na natatangi. Kaya naman kayo aking inaanyayahan na makinig upang kayo ay magkaroon ng gabay kung paano gagamitin ang mga salitang ito. At ito na po, ang una po ay yung sangkaterba o katerba. Ito ay nagmula sa Latin na salita na katerva, C-A-T-E-R-V-A. At dahil nga ito ay Latin, ito ay ginamit din ng mga tinatawag na Latin languages katulad ng Spanish at Italian. Ito ay umabot sa atin sa pamamagitan ng mga Kastila. At nang itinagalog natin ito ay naging katerba. Ang kahulugan ng katerva sa Latin ay crowd o kaya small crowd. Sa wika natin, maraming tao, madlang bayan. Ngunit yung salitang katerba ay hindi natapos sa kahulugang small crowd. Ang sabi rin ay yung crowd na yon ay maayos o orderly. Sabi pa nga ay parang military ang pagkakaayos nila. Kung gayon pala, ang salitang katerba ay dapat natin gamitin upang tumukoy ng maraming tao. Dahil ang kahulugan pala nito ay crowd. At hindi pala maaaring gamitin para sa maraming tao na magulo o paruot parito. Kailangan ay merong kaayusan. Hindi mo kinakailangan laging parang mga sundalo, Kaya pala yung mga pangungusap na nalathala nung araw na merong salitang katerba, ay halimbawa ay tumutukoy sa isang katerbang tanod na nagbabantay sa isang pinuno. Sangkatutak, isang katutak o katutak. Ito po ay nagpapahayag hindi lang basta simpleng rami kundi may pahiwatig ng kalabisan o sobra-sobra. Sa wari ko, ito ay isang bago-bagong salita lamang at hindi pa nakatha nung panahon ng mga Kastila. Kung sa Ingles ay relatively new word. Ang sangkatutak sa aking pananaw ay bunga ng paglalaro sa salita o yung iniiba-iba ang pagkalagay sa mga letra. Halimbawa po yung Lodi, idol, era, pare, tigas, astig, o damatan, matanda. Palagay ko po ay ganyan ang pagkabuo ng salitang sangkatutak at ito ay nangyari noong huling taon ng dekada 60 hanggang dekada 70. Iyon po kasi yung mga taon na marami tayo mga nagawang mga salitang islang katulad na nabanggit natin kanina. Meron po tayong salitang takot. Ang ibig sabihin ay fear o kaya kung takot, afraid. Kapag ang salitang ito ay inulit, gagawing takot-takot, magiging katakot-takot, magiging iba pong kahulugan, magiging marami o labis-labis. Diba nakamanghang ating wika? Nagsimula lang sa takot dinoble lang. Tapos magiging katakot-takot na napakarami na, sobra-sobra na o labis-labis na. Yung katakot-takot minsan nilalaro pa ginagawang salip na ginagawang kutakot-takot. Yan, para mas madaling ibig kasi kutakot-takot. Sa salitang yan yung pantig o syllable na tak ay lutang na lutang o prominente. Kaya ang naging bunga ay tutak. At sa tingin ko ang salitang sangkatutak ay sumikat dahil ito ang ginamit sa pangalan ng isang banda. Sangkatutak Band. Tugma naman ang pagkapangalan iyon sapagkat marami silang kasapi kasama na sina Ivy Violan at si Richard Merck at yung mga manunugtog. Noong panahon ng 70s, maraming banda sa Maynila ang binubuo ng napakaraming kasapi. Baba yung ambivalent crowd. Kita nyo? Crowd na talaga ang tinawag dahil sa sobrang dami nila. Andun din po dati yung circus band tsaka minstrels tapos naging a new minstrels sila. The Family Birth Control Band. Ang bokalista ay si Nonoy Zuniga. At kaya naman po yung pagkapangalan ng sangkatutak band ay nagpatibay sa kahulugan ng katutak na marami.
Karamihan po ng mga salitang islang na kung tawagin, hindi po naman yan nagtatagal kasi parang uso-uso lang ano. Ngunit ito pong salitang sangkatutak ay ginamit nga bilang pangalan ng isang banda, kaya naman ay umabot hanggang sa panahon natin ngayon kahit matagal nang wala yung sangkatutak band. Maaaring gamitin ang salitang sangkatutak kung nais yung magpahayag ng kalabisan o sobra-sobra pa sa kinakailangan. Halimbawa, sangkatutak naman yung kinuha mong pagkain, baka pumutok na batok mo niyan. Sangdamakmak o isang damakmak. Ito ay may payaknaan yun na damak, pag inulik, damak-damak, kaya sandamakmak. Ang kahulugan ng salitang damak ay ang pahalang nasukat ng palad mula sa isang gilid patungo sa kabila. Nagkataon nga lang kaya na ang salitang palad ay kahawig ng lapad sapagkat ang palad ay maaaring gamiting panukat ng lapad. Kaya po ang isang damak na bahagi ng isang palad ay ginagawang panukat ng sa English ay width, span o breadth. Sukat po nito ay pangkaraniwan o average na 4 na pulgada o 4 inches. Maaari nating maisip, bakit kaya hindi na lang ang ginamit na panukat ay yung salitang palad? Total, sabi natin ay lapad, palad, madaling tandaan. Bakit meron pang salitang damak? Ayun po kasi salitang palad ay nagamit na sa salitang sampal. Sampal, isang palad, sampal. O kaya tama ng palad, tampal. Kung ang isang damak po ay sumusukat lamang ng 4 na pulgada o 4 inches, lumalabas na yung salitang damak ay tumutukoy sa dami na hindi naman kasing dami ng sangkatutak o sangkaterba. Ito po ay katamtamang dami lamang. Sapagkat ang isang damak ay 4 na pulgada lamang. Sabihin mo ng 10 damak para masabi mong sandamakmak o 10 beses na dami ng 4 na pulgada ay 40 pulgada lamang po yun at hindi naman yun napakarami. May isa pa pong salitang Tagalog na panukat na ginagamitan ng palad at ito naman ay kasama na pati yung dalawang daliri. Yung damak, palad lamang, samantalang itong salitang dangkal, kasama po yung daliri. Kapag ang daliri natin ay ating binuka o in-stretch, ang ibig sabihin ng dangkal ay yung layo ng dulo ng hinliliit patungo sa dulo naman ng hinlalaki, small finger to thumb. Ang karaniwang sukat nito, average, ay 8 pulgada. Kaya yung isang damak ay kalahati ng isang dangkal. At yung dangkal ay pareho rin sila ng sinusukat ng damak. Kaya kung mas marami o mas maluwag, ay mas mainam ng gagamitin nating panukat ay yung dangkal sa halip na yung damak. Yan po isang patunay na yung damakmak ay hindi naman talaga panukat ng marami, kundi kung marami na, gagamitin mo ay dangkal. At isa pa nga ay nung naglaon na hindi na ginagamit yung pagsukat ng pagdamak, no? Nasanay na tayo hanggang ngayon yung ginagamit natin ng panukat na pangtantya o pangtaya lamang ay dangkal. Noong araw po, yung mga binibentang lumang dyaryo ay hindi tinitimbang, pagpapatong-patungin ng maayos at dadangkalin ng magbubuti o mangangalakal. At batay sa halaga o presyo ng isang dangkal ang magiging kabayaran. Ang salitang dangkal ay umabot hanggang sa panahon natin ngayon, pareho lang ang kanyang kahulugan. Subalit ang damak ay hindi ganun ang nangyari. Kaya ngayon ay hindi natin talaga batid ang hangganan ng kahulugan ng salitang damakmak. Kaya marami ang gumagamit nito na kung saan-saan na lamang basta't naisip nila marami, gagamitan nila ng salitang damakmak. Sandamukal, damukal. Walang gaanong nakatala tungkol sa salitang damukal sa mga lumang aklat. Kaya sinuri ko ang mga word patterns at nakabuo ako ng 2 pananaw. Una, ito ay maaring nagmula sa salitang damukol. Ang salitang ito ay maaring isama sa pangkat ng damuho at jaske. Ang kahulugan nito ay salbahe na isang salitang Kastila o nilalang na may masamang ugali. Maaring nagkaroon ng pagkakaiba ng kahulugan nito dahil sa tinatawag sa English na lost in translation. Halimbawa, kung may isang matanda at sinabi niya na isang damukol na aso ang lumusob sa aking kulungan ng manok at nakapatay ng 15 inahin. Ang sinasabi niya ay yung isa lang yung aso pero ito ay isang damukol o masamang aso.
Yung nakarinig noon, maaaring hindi niya alam yung salitang damukol at ang pagkaunawa niya nang dahil marami nga yung napatay ay maraming aso ang lumusob at di naglaon. Yun ang naging kahulugan nila at ang pagbigkas ay naging damukal. Ang ikalawang pananaw naman ay may kaugnayan sa panukat na ginagamitan ng kamay. Kanina mayroon tayong salitang damak. Ang sinukat nito ay isang linear o linear measurement. Ang ating kamay o mga kamay ay maaaring kaming panukat ng volume. Merong salitang dakot. Ang kahulugan nito noong araw ay closed fist na higit nating tinatawag ngayon na kamao. Ang nakatikom na kamay o closed fist ay sinasabi na kasing sukat ng isang puso ng tao. Ang isang dakot sa Ingles ay handful. Kung nung sinauna pa lang ay meron tayong panukat para sa handful, malamang ay mayroon din tayong salita para sa sukat na higit sa isang dakot. Ang isang dakot ay gagamitan ng isang kamay. Paano kayon kung dalawang kamay ang iyong gagamitin ng sabay? Yung sukat na yon ay higit na malaki kaysa sa isang dakot, kaya ito po ang naging isang damukal. Ang pinagmulan po naman ng salitang yan ay yung lumang salita na sa Ingles ay to dig a small hole. Kapag big hole ang tawag natin sa Tagalog ay hukay, kaya tayo ay naghuhukay. Kung mababaw lang ang butas na gagawin, ang tawag dito ay dukal o magdukal. At nung araw, halimbawa, wala pang mga pala, gumagamit ng ating mga ninuno ng kanilang kamay. Dalawang kamay ang pagtatabihin at yun ang gagawin nilang paggawa ng butas. Yung dami ng lupa na makukuha doon sa magkadikit na palad ay yun ay isang damukal. Kaya ang isang damukal ay doble ng isang dakot. At sa Ingles, ang pinakamalapit nitong salin ay shovelful. Kung magkagayon, ang salitang damukal ay nagpapahayag lamang ng katamtamang dami at hindi kasing dami ng tulad sa sangkaterba o sangkatutak. At isa pang dapat tandaan ay gamitin ito upang magpahayag ng volume ng kung anumang bagay. At dahil umabot kayo sa puntong ito, ay meron kayong dagdag na kaalaman. Kung merong dakot, ay meron ding dampot. Ang dampot naman ay ginagamitan ng daliri. 2 daliri hanggang 5 daliri kung isang kamay ang ating gagamitin. Ang pinakaunti po ay yung ginagamitan ng 2 daliri. Karaniwan ay yung thumb at saka yung forefinger. Ang makukuha mo doon ay sa English ay tawag ay pinch. Halimbawa ay pinch of salt. Ilang butil lang ng asin ang iyong makukuha. Kaya naman nagkaroon ng salitang karampot mula sa salitang dampot at ang ibig sabihin nito ay kaunti. Halimbawa, kakarampot na tulong naman ang aming natanggap mula sa pamahalaan noong nakaraang bagyo. Ang salitang kapiranggot. May natatangi sa salitang kapiranggot. Ito ay balaki ng 2 salita o combination of 2 words. Ang unang salita ay piraso na galing naman sa Kastilang pedazo. At ang ikalawang salita ay dungot, isang likas na salitang Tagalog na ibig sabihin sa Ingles ay particle o bagay na may maliit na sukat. At kung ang mga ito ay pagsasamahin, piraso, dungot, piranggot, piranggot. O kapiranggot naman po, ang ibig sabihin ito maliit na piraso. Sana naman ay marami kayong naliwanagan sa ating pagsusuri ngayon. Sa mga mag-aaral na nagsasanay pa na magsulat, mainam na sumangguni sa mga batayang aklat upang malaman natin ang kahulugan at mga detalye tungkol sa isang salita at hindi tayo tumigil doon sa pag-unawa lang batay sa context o kung anong pagkaintindi natin sa mga nababasa o napapanood natin. Patuloy nating paunlarin ang ating wika sa pamamagitan ng pag-alam kung saan ang pinakatugma o akmang paggamit ng bawat salita. Salamat po at hanggang sa muli.